Kasi nga po, ilang beses po siya hindi sumipot. Doon po sa committee level ay nung una hindi rin po siya simusipot. Then finally sumipot naman po siya. Tapos nung na-schedule na po, unang-una nung 28, September 28, yung budget for plenary deliberations, yung budget ng OVP, hindi siya sumipot. Nung 29, hindi na naman siya sumipot. Riniset na naman for the last day, September 30. Wala na naman po siya. Not even yung kanyang mga officials ay present. So walang galing sa Office of the Vice President. At instead, ang pinadala niya ay isang sulat at nag-impose siya ng 2 kondisyon. Ang sabi niya po sa sulat, addressed to the Appropriations Committee, ay dadalo lang daw po siya kapag number 1 ay dadalo rin ang Pangulong Bongbong Marcos sa deliberations ng budget ng Office of the President. Yung kanyang pangalawang kondisyon ay ipalis daw po yung immigration lookout bulletin order na pinalabas ng Bureau of Immigration, yung sa DOJ. Remember ho, nung kasagsagan nung pag-imbestiga ng House of Representatives, yung Committee on Good Government and Public Accountability, nung the misuse of the confidential funds, ay nagpalabas po ng Immigration Lookout Bulletin sa 6 na opisyal ng kanyang opisina. Kasama na po yung kanyang Chief of Staff and Under Secretary na si Attorney Zuleika. Pero nyo po, inimpose niya po yun as condition. Tapos yung sa Pangulo naman, ay at least yung sa Office of the President, pinapadala niya ho lagi si Executive Secretary Bersamin as his representative. At yun naman talaga ang kalakaran. The Executive Secretary is the little president. He really represents the president sa mga ganyan na mga proceedings. Eto sa OVP, hindi man lang nga siya nagpapadala kasi dapat nagpinadala niya yung kanyang Chief of Staff o yung kanyang Undersecretary. So imposing those conditions are actually insulting. Wala po yan sa karapatan niya. Wala po yan sa kanyang authority, even if she happens to be the Vice President. Para sa amin po, para sa akin po, at pinanigan naman po ako ng mayorya ng mga members of the House of Representatives, ito po ay disrespect, ito po ay insulto sa amin. Kung hindi niya kaya pong respetuhin yung kaming mga individual members of the House of Representatives, at least man lang respetuhin niya ang institusyon, ang House of Representatives. Tsaka respetuhin niya yung konstitusyon. Kasi ito pong budget process, nandyan po yan, kinikilala po yan under the Constitution. Ano na mangyayari kung ganyan ho ang ating mga opisyal na hindi man lang nila ginagalang yung budget process, na that will be subjected to their whims and caprices kung magpapakita sila sa House of Representatives o sa Kongreso sa mga budget deliberations. She had the duty to appear and defend her budget. Pero actually, mabait pa nga ho yung House of Representatives at pinapyasan lang. Binalik lang ho namin sa 2025 level. We had the choice really of slashing a significant amount o kaya pwede pa nga zero Pero naisip po namin na hindi naman magiging makatarungan kung masyado namang malaki ang itatapyas. Kasi nga meron din mga personnel, mga staff at mga pangangailangan ng OVP, mga MOOE rin. So kaya binalik lang namin sa 2025 level at ang aming tinapyas ay just about mga 150 plus million peso. So yun po ang dahilan. Kasi Congress holds the purse. So yung mga iba-ibang departamento, including the Office of the Vice President, had to defend their budget before us, had to justify. And kailangan may respeto naman sa amin. So tinuturuan namin siya. Wag mong ganyan na nasasanay siya.
Pero kung insulto. opo. Pero kung sakaling Most probably, of course, so we hindi natin alam kung ano talaga ang magiging ultimate na naging itsura nung budget. Kaya nga may mga ganyan ang mga proceedings para pinag-uusapan po yan. Para kung meron mga tanong, kung meron mga interpellations, lalo na sa plenary, ay nasasagot ng maayos, naiintindihan. At hindi lang po kami ang nandyan. Yung taong bayan, obligasyon din niya yan na i-defend niya ang budget sa taong bayan. So yun po ang aming pananaw kung bakit pinopose ko po yan dahil nga po sa ganyan na yung kanyang duty for accountability and duty to defend the budget at saka lalo na yung kanyang pambabastos at pag-iinsulto sa aming institusyon. Wala po siyang karapatan na bastusin at insultuhin gaano man siya kataas ang kanyang posisyon yung mambastos ng institusyon.